Bago tayo magpatuloy, shoutout muna kay Danny Diaz, at sa lahat ng mga masugid nating taga-subaybay, maraming salamat po sa inyong lahat. Kabanata 1281. Sa labas ng Regency Enterprise, si Todd Jean ay nagngangalit. Hawak niya ang kanyang bahagyang namamaga na mukha, nakasuot ng isang nakatagong ekspresyon. Tiningnan niya ang kanyang sekretarya ng isang sulyap na masama. Bakit mo ako pinigilan na patayin siya ngayon? Kung hindi mo ako bibigyan ng paliwanag, tatapusin kita. Sinabi ng kalihim, young master. Bago tayo dumating sa Buckwood, binalaan tayo ng old master na hindi lamang hindi namin hayaan kang patayin ang iyong sarili, ngunit hindi rin kami pinapayagan na gawin ito sa harap mo. Pagkatapos ng lahat, ito ay Buckwood, hindi ang Mordo. Tayo ang Jeans family ay hindi ang mga lokal na kingpins dito. Bilang karagdagan, ang mga tao mula sa iba pang nangungunang 10 pamilya ay dumating sa Buckwood. Bakit mo hahayaang may humawak sa iyo? Gayun din, napatingin ako sa Harvey na iyon. Dapat magkaroon siya ng isang mahusay na relasyon sa kay Prince York. Kung nagmamadali tayo sa pagkilos, maaari tayong magdusa. Sa palagay ko ay dapat na inayos ito ng brat. Kung hindi, paano siya maglakas loob na matumbok ka? Kuminahon si Todd matapos marinig ang mga sinabi ng kanyang sekretarya. Ito ay may katuturan. Mapangahas na matumbok ako, ang brat na iyon ay alinman na hanggal, o dapat siyang maging handa. Kung naka-frame tayo sa kanya, magkakaproblema tayo. Tulad ng tungkol sa relasyon sa pagitan niya at ni Prince York, hindi hihigit sa magkapatid ang kanilang turingan na natutulog sa parehong babae. Ano ang nakakatakot sa kanya? Seryoso ang sinabi ng kalihim, young master, huwag maliitin si Prince York. Ayon sa impormasyong natanggap ko, ang Yorks at si Melissa Leo ay napilitan na umatras sa Hong Kong. Si Quinton York ay kasalukuyang nagtatago sa Victoria Harbor at hindi nang ahas na lumabas. Kung minamaliit mo si Prince York, lahat tayo ay tiyak na bayaran ang presyo. Nakuha ko rin ang balita na ang maalamat na chief instructor ay naninirahan sa Buckwood, kaya dapat nating suriin ng may pag-iingat. Ang ilang mga maharlika, ilang maliliit na negosyo, kung sila ay ninakaw, hayaan lamang ito. Ngayon na alam na ni Harvey, papayagan natin siya sa oras na ito. Malamig na sinabi ni Todd, sinasabi mo ba sa akin na wala na tayong magagawa ngayon at maghintay na lang? Ngumiti ang sekretarya. Siyempre hindi, dahil hindi natin mapipilit na makuha ang Regency Enterprise, gumamit tayo ng formal na paraan upang masira ito. Hindi ba nais ng mga kinatawan ng Morgan Financial Group na makipag-ugnay sa atin? Sa palagay ko mabuti na gamitin ang mga ito bilang ating mga pawns. Kahit na nagyayelo ang tono niya, namilog ang mga mata ni Todd. Oo, ngunit ano ang dapat nating gawin kay Harvey? Si Prince York din. Nalaman ko na ang ikatlong Master Yates mula sa Yates ng Amerika ay pinaghihinalaang namatay sa kamay ni Prince York. Galit ang mga Yates ng Amerika. Tiyak na gagawa sila ng isang paghihiganti. Dagdag pa ng kalihim, na nakangiti pa rin, ngumisi si Todd, ang ikatlong Master Yates ay nakikita na hindi natatalo sa Amerika. Ngayon na siya ay pinatay, sino pa ang mula sa Yates ng Amerika ang maaaring dumating? Sinabi ng kalihim na hindi sinasadya, young master, alam ng lahat sa circle na ang tinatawag na Third Master Yates na may 5 strikes of lightning ay isang biro. Lahat ay ginagawa lamang sa kanya na isang pabor para sa kapakanan ng mga Yates ng Amerika. Ngayon napatay na siya, biro lang siya. Bukod dito, narinig ko na ang taong darating sa oras na ito ay ang ika-4 na Master Yates. Ano? Ang taong iyon ay talagang nais na lumapit sa Great Country Age. Ito. Tila alam ni Todd kung sino ang ika-4 na Master Yates. Umiwas siya at napasinghap. Oo, ito ay ang ika-4 na Master Yates. Hindi siya lumabas ng higit sa 10 taon. Hindi ko inaasahan na hahayaan siya ng mga Yates ng Amerika na dumating sa Buckwood. Kahit na tayo, isa sa nangungunang 10 pamilya, ay maaaring hindi mapigilan siya. Ilang beses nang nagbago ang ekspresyon ni Todd. Maya-maya, lumitaw ang isang pagngisi.
Dahil darating ang ika-4 na Master Yates, pagkatapos ay pansamantalang sumali tayo sa puwersa ng Morgan Financial Group. Maghihintay tayo hanggang sa masira nila si Prince York at Sky Corporation. Pagkatapos lamang, papatayin ko mismo si Harvey. Kung wala na si Prince York bilang kanyang taga-suporta, nais kong makita kung paano siya mabubuhay. Tulad ng para sa babaeng iyon, si Mandy, she will be mine, maaga pa. Nagpalitan ang mga kalalakihan ni Todd ng masamang ngisi matapos marinig ang mga sinabi ni Todd. Sa loob ng napakaraming taon, ang batang master ay hindi kailanman nabigo sa nais niyang gawin. Si Harvey ay isang live-in son-in-law lamang. Patay na siya. Sa Rocky Mountains, Texas, Amerika. Minsan ay nagkaroon ng pag-aaral tungkol sa mga bundok na ito ng mga iskolar ng Amerika. Ang saklaw ng bundok na ito ay tumutugma sa isa pang saklaw ng bundok sa mga bundok ng gitnang silangan, na nabanggit sa sinaunang aklat na mga bundok at dagat, na puno ng misteryo. Nagkaroon talaga ng isang anti-gang hitsura ng templo sa isang lambak sa Rocky Mountains. Walang mga Diyos sa templo, isang kutson lamang na gawa sa mga dahon ng asin, na may mga bakas ng mga taong nagmuni-muni ng mahabang panahon. Ang mga lingkod ng Yates ng Amerika ay darating upang linisin araw-araw. Ang gobernador ng Texas ay hindi naglakas loob na maglagay ng paa dito ng casual. Ito ay dahil ito ang lugar kung saan ang ika-4 na Master Yates, ang pinakamisteryosong superior ng Yates ng Amerika, ay nagsasagawa ng kanyang pagmumuni-muni. Ang ika-4 na Master Yates ay inchik, ngunit sumali siya sa Cobra Squad sa Amerika noong bata pa siya. Sa kabila nito, nagawa niyang tumayo sa gitna ng mga makapangyarihang tropa ng Cobra bilang isang inchik at naging tanging pangunahing general sa Pentagon ng Amerika. Gayunpaman, ang pangunahing general na ito ay biglang nagretiro ng higit sa 10 taon na ang nakalilipas, nang siya ay nasa rurok ng kanyang karera. Matapos siyang magretiro mula sa serbisyo, nagsimula siyang magnilay-nilay sa templo sa Rocky Mountains at kalaunan ay napunta sa pag-iisa. Ngayon, ang mga inapo ng Yates ng Amerika ay narito. Si Phil Yates, isa sa mga kandidato na maging prinsipe ng Yates ng Amerika, ay sinunog ang 3 bunches ng insenso sa harap ng templo ng magalang. Pagkatapos ay lumuhod, at sinabi niya sa isang solemn na tono, pang-4 na master. Si Lolo, ang daan ng Yates ng Amerika patungo sa Great Country H ay naharang. Ang mga nagpunta sa Great Country H sa oras na ito ay nasawi. Ang ikatlong lolo ay pinatay sa kanyang pag-uwi dito. Ngayon ang mga Yates mula sa Buckwood ay handang sumanib at maging aming mga lingkod. Hinihiling lamang nila sa amin, ang mga Yates ng Amerika, na mamuno sa hustisya para sa kanila. Ako, si Phil Yates, dito ay nakikipagsapalaran upang umasa na ang ika-4 na lolo ay maaaring lumabas mula sa pagretiro at linisin ang kahihiyan ng mga Yates ng Amerika. Susundan ko at maglilingkod sa iyo. Inaasahan ko lang na pagbibigyan ako ng ika-4 na lolo. Pagkatapos ay lumuhad si Phil sa lupa, nananatiling ganap. Ang mga gwardya ng Yates na nasa tabi ay tumingin kay Phil sa pagkabigla. Matapos humingi ng tulong ang mga Yates mula sa Buckwood, nagboluntaryo si Phil na pumunta sa Great Country H upang malutas ang usapin. Alam ng mga Yates na nakikipaglaban siya para sa posisyon ng prinsipe, kaya pinayagan nila siya. Gayunpaman, si Phil ay nag-ante at hindi umalis. Sa halip, pumili siya ng isang masayang araw at dumating sa Rocky Mountains upang makita ang ika-4 na Master Yates. Sa katunayan, si Phil ay hindi maihahambing sa ibang mga kandidato pagdating sa kanyang mga laro sa isip o sa kanyang pasensya. Kung makukuha niya ang ika-4 na Master Yates mula sa kanyang pagretiro sa oras na ito at pagkatapos ay magtungo sa Great Country H, ang lahat ay tiyak na pupunta ng maayos para sa kanya. Patuloy na lumuhad si Phil, hindi gumagalaw. 2 oras na mabilis na lumipas, gayunpaman, walang tunog sa templo. Pagkatapos maghintay ng isa pang 10 minuto, sa wakas, ang pintuan ng templo ay malumanay na itinulak ng bukas. Crack! Ang isang tao na nakasuot sa isang balabal ay dahan-daang lumakad palabas. Halos agad, ipinakita ng lahat sa paligid ang kanilang takot. Ang taong ito ay hindi bahagi ng American Yates,
Ngunit siya ay anak na lalaki ng 4th Master Yates si Bradley. Bagaman si Bradley ay hindi miyembro ng Yates of America, kinakatawan pa rin niya ang ika-4 na Master Yates sa maraming okasyon. Kahit si Phil ay magalang sa kanya, walang pakialam si Bradley, "Young Master Phil, dapat kang bumalik muna." Sinabi ng aking ninong na aalagaan niya ang bagay na ito. Ang pumatay sa ikatlong Master Yates ay tiyak na mapapahamak. "Oo, salamat, ika-4 na lolo." Natuwa si Phil, handa bang lumabas ang ika-4 na Master Yates? Hanggat ang ika-4 na Master Yates ay handang lumabas mula sa pag-iisa, ito na ang wakas ng Sky Corporation. Si Prince York ay nakatakdang mamatay. Ang katapangan ng ika-4 na Master Yates ay hindi lamang walang kaparis. Napakahusay ng kanyang mga kasanayan. Hanggat handa siya, walang imposible para sa kanya. Kaagad pagkatapos nito, ang balita na ang ika-4 na Master Yates na lumalabas sa pagkakasama ay kumalat sa buong Texas, Amerika, at pagkatapos ay bumalik sa Buckwood sa pamamagitan ng mga espesyal na channel. Matapos malaman na ang maalamat na karakter ng ika-4 na Master Yates ay pupunta sa Buckwood, ang lahat ng mga malalaking pamilya at puwersa mula sa mga dayuhang bansa ay nadama na ang isang malaking bagyo ay malapit ng mahulog sa Buckwood. Isang malaking bagay ang mangyayari sa Buckwood. Maraming mga pamilya at puwersa ang nagsimulang humakbang, naghahanda upang ibaluktot ang kanilang katapangan. Nang maglaon, ang opisyal na petsa para sa ika-4 na Master Yates ay inihayag din ang pagbabalik. Ayon sa maaasahang mapagkukunan, gagawa siya ng isang opisyal na pagpapakita sa Investment and Business Engagement Forum sa Buckwood. Ito ay tiyak na isang nakakaintriga na pagliko ng mga kaganapan. Ang layunin ng Yates ng Amerika ay hindi lamang paghihiganti. Nais nilang ma-overpower ang Buckwood na may napakalaking puwersa. Kinabukasan, ang Buckwood International Airport ay ganap na walang laman. Ang mga kinatawanang nangungunang 10 pamilya sa Buckwood, kasama ang pamilyang John mula sa Golden Sands, ang pamilyang Jean mula sa Mordo, ang pamilyang Xavier mula sa Walsing. Ang mga kinatawa ng Morgan Financial Group, at iba pang puwersa sa ibang bansa, at iba pa, lahat ay nagtipon ng magkasama. Ang mga malalaking shot na ito, na madaling itagilid ang Buckwood na may isang solong pagpadyak ng kanilang mga paa, ay naruroon sa Buckwood International Airport. Isang malaking eroplano ang nakarating, na binabantayan ng 12-dosenang mga manlalaban na nakajet. Kahit na lamanding na ang eroplano, hindi umalis ang mga jet. Daan-daang mga escorts na nakasuot sa itim ay dumating ng maaga sa Buckwood. Agad nilang hinarang ang lahat ng mga pasukan at palabas ng Buckwood International Airport, na nagbibigay sa buong lugar na hindi madadaanan. Ang mga hindi inanyayahan ng mga Yates ay hindi makapasok sa paliparan sa sandaling ito. Pinuno ng pin drop na katahimikan ang buong paliparan. Lahat ay naghihintay sa lubos na katahimikan. Sa wakas, makalipas ang kalahating oras, maraming tao ang lumakad palabas ng VIP. Lahat sila ay nakasuot ng tradisyonal na kasuotan, at ang nangunguna sa kanila ay isang masiglang matanda. Siya ay may puting buhok at isang hitsura ng bata, at pinalabas ang isang ethereal na aura. Ang kanyang pag-uugali ay naiiba sa hindi mapanghusga na ikatlong Master Yates. Ang kanyang aura ay mas kalmado at mas pino, agad na ipinaalam sa mga tao na siya ay isang mahusay na superior. Ang pagbubukod ay, siya ay nabubuhay ng isang simpleng buhay ngayon. Ang taong ito ay ang maalamat na figure ng Yates ng Amerika, ang ika-4 na Master Yates. Ang sinumang nakarinig ng ika-4 na Master Yates ay nakakaalam ng kanyang maalamat na mga gawa. Noong nakaraan, siya ang tunay na hari sa gitna ng King of Arms sa Cobra Squad ng Amerika. Ang mga malalaking puting lalaki ay kailangang yumuko sa harap niya, ang kanyang mga kasanayan at diskarte ay gumawa sa kanya na nag-iisang Chino na pangunahing general sa American military. Hindi ba para sa kanyang pagretiro, sinabi ng ilang mga tao na maaari pa rin siyang maging tanging pangunahing general ng Chino mula nang maitatag ang Amerika, sinamahan siya ng kanyang anak na si Bradley, pati na rin ang 4 na King of Arms, na nagretiro mula sa Cobra Squad sa tabi niya.
Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Sinasabing ang apat na King of Arms na ito ay personal na nakaalalay ng kanyang sarili sa 4th Master Yates. Nililinang nila ang kanilang mga kasanayan sa kanya sa mga nakaraang taon, at ang kanilang katapangan ay lumago lamang kahit na mas nakakatakot kaysa sa dati. Ang dalawang tinaguriang kampyon sa Texas Boxing sa ilalim ng huling ikatlong Master Yates ay mga mahina lamang kumpara sa mga King of Arms na ito mula sa Cobra Squad. Kung ang apat na ito ay gumawa ng isang pag-atake, maaari nilang solong pumatay ng isang mahusay na hukbo na binubuo ng 1,000 tao. Kung hindi sila nagretiro, maaaring lahat sila ay may mga kwalipikasyon upang maging Diyos ng digmaan. Ang mga taong ito ay nakakatakot. Ang mga nakakaalam tungkol sa mga Yates ng Amerika ay nanginginig sa takot. Maligayang pagdating, ika-4 na Master Yates. Nakikita ng ika-4 na Master Yates na naglalakad palabas. Ang mga malalaking pamilya at dayuhang puwersa na naruroon ay yumuko at sumaludo. Maging ang mga kinatawan ng nangungunang 10 pamilya sa Great Country H ay nakayuko din. Hindi sila ang pangunahing miyembro ng nangungunang 10 pamilya, at dahil dito, wala silang karapatang tumayo sa harap ng ika-4 na Master Yates. Kahit na sila ay pinalo sa kamatayan ng ika-4 na Master Yates, ang mga miyembro ng nangungunang 10 pamilya ay hindi papansinin at kukunin ang kanilang pagkamatay bilang paggawa ng pabor sa ika-4 na Master Yates. Ito ang kapangyarihan ng ika-4 na Master Yates. Siya lamang ang maaaring mapuspos ng isang buong pamilya. Kung ito ay hindi may larawan, maunlad na kayamanan o walang cap-oras na kapangyarihan. Ganap silang walang silbi sa harap ng mga kasanayan ng ika-4 na Master Yates. Ang Yates mula sa Buckwood ay lumakad, pinangunahan ni Lola Yates. Sa sinyas ni Phil, lumuhad sila sa harap ng 4th Master Yates. Si Lola Yates ang unang nagsalita ng malungkot, ika-4 na guro, dapat kang mamuno ng hustisya para sa akin. Ako ay walang kakayahan. Napaiyak ko ang mga Yates ng Amerika. Matagal nang hindi pinansin ni Lola Yates ang kanyang dignidad. Sa sandaling sila ay naging mga lingkod, ang kanilang pagmamataas ay nawala na. Ang bawat solong isa sa mga Yates mula sa Buckwood ay naruroon. Lahat sila ay nakaluhod, ang kanilang mga ulo ay nakatungo sa lupa. Hindi sila nang ahas na tumingin ng diretsyo sa 4th Master Yates. Ang ika-4 na Master Yates ay nagsalita ng malamig na ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang likuran. Ito ba ay dahil sa Sky Corporation? Tumango si Lola Yates. Ipinaliwanag ni Phil, na nasa tabi, ika-4 na lolo, hindi mo alam. Ang tinaguriang Sky Corporation ay itinayo ng inabandonang anak ng Yorks, si Prince York. Tumagal lang ng mas mababa sa 3 buwan upang masira ang nag-iisang top-tier na pamilya sa South Light, ang Yorks. Pati na rin ang 4 na mga first-class na pamilya sa Buckwood na binubuo ng pamilyang Silva, ang pamilyang Robbins, ang pamilyang Cloud, at ang Surrey family. Ang Yates ng Buckwood, na kung saan ay dating nangungunang pamilya ng unang klase sa Buckwood, ay nakarating na sa bingit ng pagkawasak. Bukod dito, ang maraming mga taon ng pagpaplano ng mga Yates ng Amerika ay lahat ay nabigo ng Sky Corporation. Pang-4 na lolo. Kung nais nating bumalik ng malakas, kung nais nating sakupin ang merkado ng Buckwood, kung nais nating makakuha ng hustisya para sa ating mga alipin. Ang tanging paraan ay upang malampasan ang Sky Corporation at gawin itong mawala mula sa mundong ito. Tumango si 4th Master Yates, na pinag-isipan ang magalang na mga salita ni Phil. Sa sandaling ito, dahan-dahang nagsalita si Bradley. Ninong, nagpadala ako ng isang tao upang magtanong tungkol sa Sky Corporation ng maaga. Ang sinabi niyang Master Phil ay hindi isang pagmamalabas. Ang kumpanyang ito ay mas malakas kaysa dati. Dapat mayroong isang napakalakas na taga-suporta na sumusuporta sa Sky Corporation, ngunit sa ngayon, hindi ko malalaman kung sino ito. Hindi ko rin nalaman ang totoong pagkakakilanlan ni Prince York. Malinaw na mahirap harapin ang Sky Corporation at si Prince York. Si Bradley ay hindi ordinaryong tao.
Kung hindi, hindi niya magagawang maghukay ng naturang mga impormasyon sa loob lamang ng maikling panahon. Ang ikaapat na Master Yates ay nag-isip ng maikli bago sabihin ng walang malasakit, mapangahas na maging mapagmataas sa South Light. Mayroong dapat na isang tao sa likod ng lahat ng ito. Suriin. Siguraduhing malaman ang pagkakakilanlan ng kabilang partido. Dapat mong malaman na ang iyong ama ay hindi kailanman lalaban sa isang hindi tiyak na labanan. Kabanata 1285. Tumanggo si Bradley, "Ninong, huwag kang mag-alala. Inutusan ko at ipinadala ang aming mga espiya upang siyasatin ang bagay na ito. Ang mga resulta ay dapat na dumating sa ilang sandali." Ang pang-apat na Master Yates ay tumanggo ng walang tigil. Hindi siya magmadali sa pagkilos hanggang sa masusing suriin niya ang bagay na ito. Pagkatapos ng lahat, kung alam ng isang tao ang kanyang kaaway, hindi niya kailangang matakot ng 100 laban. Bilang isang dating pangunahing general, paano siya kumilos ng walang pasubali, tulad ng karaniwang tao? Ang mga kinatawan ng pamilya ay nagpalitan ng mga sulyap. Nakakakita ng saloobin ng ikaapat na Master Yates, lahat sila ay hinalinhan. Sa pagsugpo sa Sky Corporation sa kanila, palagi silang kailangang maging mapagbantay at hindi ng ahas na masyadong mataas ang profile. Araw-araw silang nagtatago sa takot, gayunpaman, naiiba ito ngayon. Kung ang ikaapat na Master Yates ay gumawa ng isang pagkilos, tiyak na matapos ang Sky Corporation. Sa kasong ito, maaari silang hindi maingat na kumain ng malaking cake sa Buckwood mismo. Partikular, kung maaari silang kumita mula sa susunod na Investment and Business Engagement Forum, maaari silang kumita ng isang malinis na kita. Tulad ng para sa pag-ambag sa pag-unlad ng Buckwood. Itigil ang pagbibiro. Nagtipon sila sa Buckwood na huwag gumawa ng mabubuting gawa, ngunit puro kumita ng pera. Ang mga tao ay mamamatay para sa pera, mamamatay ang mga ibon para sa pagkain. Hindi lang ito bagay sa pakikipag-usap. Pumasok si Todd sa presidential suite sa Buckwood Hotel kaagad pagkatapos umalis sa paliparan. Sa ngayon, tuwang-tuwa siya. Kawili-wili. Hindi lamang dumating ang ikaapat na Master Yates, ngunit dinala niya ang kanyang godson at ang 4 na King of Arms sa ilalim niya. Nangangati siya para sa isang malaking laban sa Buckwood. Dapat tayong makakuha ng Regency Enterprise sa lalong madaling panahon. Para sa mga genes ng Mordo, hindi sila makapaghintay na isama ang sapat na mga mapagkukunan sa Buckwood at gamitin yun bilang isang hakbang na bato upang tumagos sa merkado ng Buckwood. Marahil ang buong merkado ng South Light. Ang Regency Enterprise ay isang pawn na pinili ng genes of Mordo. Kapag nababahala ang pag-unlad ng anumang lungsod, ang real estate ay ang pangunahing kadahilanan para sa paglaki. Sinakop ng Regency Enterprise ang kalahati ng mga negosyo ng merkado ng real estate sa Buckwood. Paanong kahit sino ay hindi matukso ng maraming pera at kapangyarihan? Ang sinumang makakuha ng Regency Enterprise ay magkakaroon ng pinakamalaking pagkakataon ng mga siwa sa merkado ng Buckwood. Pumunta at anyayahan si Mr. Eddie mula sa Morgan Financial Group. Mabilis na inutos ni Todd. Di nagtagal, isang blonde na binata ang pumasok sa silid ni Todd. Maraming mga pagpupulong sa pagitan ng dalawang panig. Ito ay isang maligayang kooperasyon, dahil pareho silang nagbahagi ng parehong layunin. Umupo si Eddie, hindi man lang nasira. Ininom niya ang tsaa sa kanyang sariling pagsang-ayon bago sabihin, "Mr. Todd. Kami, ang Morgan Financial Group, ay natutunan ang isang bagay sa pamamagitan ng ilang mga espesyal na channel. Kamakailan lamang, ang Regency Enterprise ay nagsagawa ng maraming mga proyekto sa pagkukumpuni. Dapat silang lahat ay nasa yugto ng konstruksyon ng tama ngayon. Kung magtagumpay ang mga proyekto, kikita sila ng malinis na 10 milyong kita ang Regency Enterprise. Siyempre, kung nabigo sila, ang Regency Enterprise ay maaari lamang mabangkaruti. Pinahahalagahan ng Morgan Financial Group ang Regency Enterprise. Kung hindi, ang kanilang pagsisiyasat ay hindi gaanong masinsinan. Ngumiti si Todd. Ang Morgan Financial Group ay tunay na makapangyarihan. Gawin natin ito.
Matapos ang buong bagay, ikaw at ako ang mga ngasiwa sa Regency Enterprise. Ikaw, ang Morgan Financial Group, ay may pera. Kami, ang Jeans ng Murdoch, ay may lakas tao. Kung magkasama tayo, tiyak na maaari nating mangibabaw sa buong merkado ng real estate sa Buckwood. Ito ay tinatawag na paggawa ng pera ng magkasama. Ngumiti si Eddie. Mabuti at mabuti iyon, Mr. Todd, gayunpaman, ang Morgan Financial Group ay may kahilingan. Gusto namin ng 51% ng shares. Sa madaling salita, nais naming magkaroon ng pangwakas na sasabihin sa Regency Enterprise.